Mata ng Sambayanan. Hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Isang malugod at mapagpalang pagbati sa lahat. At magandang morning, Pilipinas. Talaga naman. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre po lahat ng ating po mga viewers and listeners. Once again, welcome sa ating pong unang bahagi ng ating pong programang Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Ngayon po ay araw, ano bang araw ngayon? Araw ng Miyerkules, first week ng buwan po ng Marso, March 4, 2020. At samahan po ninyo ako sa loob po ng isang oras natin pong balitaan, atin pong mga pagtalakay sa mga napapanahong issue. Siyempre po sa ating pong mga giliw po nating mga tagapakinig at sumusubaybay. Lahat ng ating pong mga kawani ng ating pong gobyerno. Muli na naman pong nandito po ang inyong lingkod. Ang inyo pong Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Kumusta na po kayo? Kumusta na? Nung araw po ng Miyerkules, wala po tayong broadcast. Nung araw po ng Lunes, wala po tayong broadcast. Marami tayong mga pagbabalita. Marami sana tayong mga dapat banggitin sa atin pong programa ng araw po ng Lunes, kaya lang sa kadahilan ng ang may-ari po ng atin pong istasyon ay mayroong pong mahalagang misyon sa lugar po ng Mindoro. Ayan, nandito na po muli sila. Alam ko kahapon nata sila dumating. Ganun pa man, ay magpapatuloy po tayo. At syempre ako po ang patuloy po ninyong nakakasama sa atin pong programang Ispay ng Bayan. Dito po sa atin pong nag-iisang himpilan, ang Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Lahat ng ating pong mga viewers, lahat ng ating pong mga tagapakinig, wag ninyo na pong kalimutan atin pong i-like at i-share ang atin pong Facebook page ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. At the same time, yung atin pong Facebook account, Jolly M. Tupas. Ang gwapo ko sa TV screen. Patawa lang yan Okay, napakarami po natin pag-uusapan. Ang dami po nating mga activities nung mga nakaraang linggo. Isipin po ninyo ay napakapalad po natin na tayo po ay mapabilang sa mga programa ng atin pong gobyerno. Pero bago po natin banggitin yan, siyempre good morning po sa lahat ng ating pong mga kasamang mga mamamahayag sa buong bansa. Siyempre po ang hanay po ng Rizal PNP Press Corps, dyan po sa lalawigan ng Rizal. Sa pangunguna po ng aming pong masipag na presidente nun si Mike Datuin. At siyempre po ang aming pong nirerespeto at ginagalang with honor ang siyempre po nag-iisang pulis Colonel Renato Sanao Alba, ang aming pong provincial director. Lahat ng kapulisan po sa buong Region 4A, Calabarzon, Region 4A, sa lahat po ng COP sa buong lalawigan ng Rizal. Good morning po sa inyo. At syempre po ang aking pong hepe dyan po sa Rodriguez PNP, Rodriguez Rizal. Meron pong activities ngayon sa isang eskwelahan. Alamin po natin at makakausap po natin siya live. Kaya wag po kayong aalis Wag po kayong
Huwag po ninyo akong iiwanan sa mga oras na ito. Huwag po kayong aalis ha. Inyo po akong samahan. Talaga namang napakainam po ng pati sa saliw ng ating tugtugin. Napapaindak ako dito sa studio. Laking pagbabago ng ating pong studio ha. Meron po tayong 4 na microphone ng ito. Very powerful yung mga microphone na nandito. Kaya pag meron tayong mga guest, bibigyan po natin sila ng tig-iisang microphone. Okay, good morning din po sa ating pong National Press Club o dyan sa Parañaque Press Club. Good morning po sa inyo. At nakamonitor na po ang tanggapan po ng Macrovista Philippines o Macrovista Incorporated. Mamaya ay atin pong ipi-play ang video. At the same time, mamaya ay meron din po tayong demonstration and presentation sa mga unit like tulad po ng two-way radio, CCTV, bodycam dito po sa atin pong himpilan. Marami po tayong mga guest mamaya at hindi lamang guest kundi sila po ay mga interesado. Interesado po sila na paano po makapag-avail ng atin pong radio na ginagamit for reporting o accurate report sa atin pong pagbabalita. Okay, sa atin pong pagpapatuloy, siyempre po hindi po natin nakakalimutan ang word of the day, ang salita ng Diyos na nais po nating ibahagi ngayon sa atin pong mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama po ang ating pong mga talaga namang hinahangaang mga nanay, mga tatay, mga OFW saan man po kay panig ng bansa. Good morning po sa inyo. Lahat ng mga nasa ibang bansa, lahat ng inaabot po ng ating pong palatuntunan dahil hindi lamang po tayo napapanood dito po sa ating pong bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo po. Tayo po ay napapanood. At syempre po ako po ang inyong lingkod, Jolly Mahusay Tupas, na inyo pong makakasama sa loob po ng 1 oras. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Ito na po ang salita ng Diyos na nais ko pong basahin po sa inyo. Atin pong matatagpuan sa Book of Joel, chapter 2 verse 25. Atin pong basahin ang Word of God, ang Word of the Day na hindi po nasisira, hindi po nasasayang, hindi po napapanis kung ito po ay patuloy po nating tatangkilikin. At hindi lamang po yon, patuloy pong magbibigay buhay sa atin pong pamumuhay dito po sa atin pong mundo. Ayan. Ito po ay atin pong matatagpuan sa Joel chapter 2 verse 25. At ang sinasabi po rito, mga giliw po naming mga taga-subaybay, mga tagapakinig, may babalik ng Diyos ang nasira at nabago sa isang kamanghamanghang bagay. Ang kailangan mo ay ang pananampalataya. So napakainam po ng atin pong binasa. Kung tayo man po ay dumanas ng pagkabigo, naroon po yung masasabi po nating dumaan sa pagkasira o nabago po yung pong mga pananaw po natin. Hindi lamang po yan, pati po mga kabuhayan po natin. Dumanas po tayo ng kaliwat kanan, harap at likod na iba't ibang klaseng pagsubok. At ang sabi po rito, maibabalik po ng Diyos ang kamanghamanghang bagay. Ang kailangan lang po natin na tayo po ay manampalataya sa Kanya. So ano po yung pamamaraan para po manumbalik po ang mga biyaya, mga pagpapala sa ating pong mga buhay? Kailangan po nating manampalataya sa atin pong Panginoon. Iba po yung paniniwala, iba rin po ang pananampalataya. Napakalalim po ng katuruan pagdating po sa salita ng Diyos. Iba po yung nananampalataya ka pero hindi ka naniniwala. Iba naman po yung naniniwala ka pero hindi ka po nananampalataya. Pero ganun pa man,
Ang tinuturo po ng banal na kasulatan ay kailangan po nating manampalataya. At paano po natin pausbungin ang patuloy na pananampalataya sa Kanya? Huwag po tayong hihiwalay sa salita ng Diyos. Kailangan po nating magbasa ng salita ng Diyos dahil kapag tayo po ay lagi pong nakasusog, nakatunghay sa salita ng Diyos, doon po umuusbong ang tunay na pananampalataya sa ating pong mga puso, ang relasyon natin sa Diyos, at doon po tayo pinatatatag ang atin pong relasyon sa atin pong Panginoon. So yun po, gili po naming mga tagapakinig, sumusubaybay, higit sa lahat yung ating pong mga opisyal ng ating pong pamahalang bayan, ng ating pong gobyerno. Yan po ang pinakamainam sa lahat, na tayo po ay manampalataya, magtiwala sa Diyos na lumikha, ang Diyos na buhay, na ang nagsabi, "For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them." Siya po ay nasa ating kalagitnaan, kaya wala pong maitatago, wala pong maililihim sa Kanya sa atin pong pagtitiwala sa Diyos. Okay, yan po. Napakainam po ng atin pong binasa ngayon pong umaga. Kaya wag po kayong hihiwalay sa akin, Lagi po ninyong tititigan ng aking pong nag-iisang jolly mahusay tupas. Okay, before sa atin pong pagpapaimbabaw ng atin pong programa, pagpalaot, abay atin muna pong panuurin ang atin pong sponsors. Walang iba po kundi ang Macrovista Incorporated. Ayan po, ang Macrovista Incorporated is a communication security and safety solution provider. Ayan po. Siyempre po, in behalf of Sir Mr. Kelvin Tan and Ma'am Janet Chu, yan, good morning po sa inyo. At once again, welcome to our radio program, Spine ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Siyempre, mamaya po, nandito po sila. Doon po sa mga viewers na nakikinig po sa amin, lalong-lalo niyo po, particular po ito sa parting Novaliches. Kung ma-invite pa natin yung ating pong COP ng Station 4. Napakainam po, mamaya po, magkakaroon po tayo ng actual presentation and demonstration dito po sa ating pong mga produkto ng Macrovista. Accurate, very fantastic na two-way radio, no distance limit pagdating po sa communication. Ayan po ang ating pong Macrovista Philippines Incorporated is a communication security and safety solution provider. Yan, good morning sa inyo pong lahat. Talaga naman, Okay, sa mga oras na ito, nais ko pong i-congratulate ang pamunuan ng atin pong PNP Rodriguez kahapon ay kagabi. Nakapito na naman po tayong sinaksihan o inventory doon po sa accomplishment ng atin pong drugs enforcement unit headed by Police Lieutenant Colonel Rex Abad Gawiran. Talaga naman, napakainam po ng mga accomplishment. Yung po mga pasaway na talaga namang hindi makaiwas sa tukso. At lalong-lalo po yung mga walang
matinong trabaho, hanap buhay at gusto nilang manatili sa paggawa ng kasalanan. 7 na naman po yun. 2 babae at 5 lalaki. Yang accomplishment dyan po sa bayan po ng Montalban, dyan sa barangay San Isidro. Abay, congratulations po, Kagawad Masigla, headed by Kapitana Mayet Hernandez. Ayan po, mabuhay po kayong lahat. Napakainam po ng mga paglilingkod po ninyo. At wala pong nakakaligtas doon po sa mga taong nais dumihan ang ating pong mga pangarap na ninanais na siyempre yung manatili yung kayusan sa ating pong mga barangay. Kung meron mang mga pasaway, hindi po sila nagtatagumpay sapagkat napakasipag po ng ating pong mga operatives ng ating pong Rodriguez PNP, headed by Police Lieutenant Colonel Rexper Abad Gawiran. Mamaya atin pong atin pong kapanayamin si Police Lieutenant Colonel Rexper Gawiran. Alamin natin kung ano itong activities. Alam ko napakahalaga nito. Kaya po sila nandun ngayon. At kung nakamonitor ka ngayon, Colonel, kung nakamonitor po kayo ay naka-ready na po ang atin pong personal na pakikipag-ugnayan po sa inyo. Live na live po tayo ngayon. At ipaalam po natin sa buong kapuluan kung ano yung atin pong mga programa dyan sa atin pong bayan ng Montalban. And habang kinokontak po natin. Yan, habang kinokontak po natin, siyempre, good morning sa atin pong presidente. Ang atin pong ginagalang at talaga namang ang ating tatay digong, President Rodrigo Roa Duterte. Ayan, makikita po ninyo sa aking TV screen ang atin pong presidente ng Pilipinas. Okay, nakahanda na po yan. Na-advise na po natin na-advise na po natin. Ayan. Siyempre, good morning sa atin pong nare-respeto rin. Yung law enforcers as Minister of God, PACC Commissioner Greco Antonio Sabida Belheka. At ngayon po, nandito po ngayon sa linya si Police Lieutenant Colonel Rexper Abad Gawiran. Good morning po sa inyo, sir, Colonel. Colonel, good morning po. Ayun. Okay. Welcome po. Welcome po sa atin pong programang Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Ito. Live na live po tayo, Colonel. Unang-una po, bago po natin iparinig yung atin pong mga programa sa atin pong mga kababayan, particular po dyan sa bayan po ng Montalban, gusto ko lamang pong i-congratulate yung atin pong operatives, yung atin Drugs Enforcement Unit. Kahapon, kagabi, kasama po tayo sa inventory doon sa atin pong mga accomplishment, lalong-lalo na po doon sa anti-droga, yung atin pong paglaban, Kahapon, kagabi, 7 na naman po yung atin pong na-inventory. Congratulations. Tama po yun. Okay, yan po. Makikita po ninyo ang inyo pong gwapong-gwapong picture dito po sa atin pong TV screen, Colonel. Live na live po tayo niya. Okay. So, Colonel, gusto ko lamang pong alamin kung ano po yung programa po natin, kung saan po kayo naroon ngayon kasi mayroon po tayong monitor na iba't ibang boses dyan. So, ano po ba yung programa ngayon, sir? Ano po ba yan? So, yung programa po natin, yung ano po natin dito, yung launching ng KDAP dito sa ating masasakupan dito sa Kasiglan Village National High School
Rodriguez Rizal. Opo. Hello. Opo. Malinaw po, malinaw. Yung pong kidat, ano po, yung barangay Okay po. Kabataan. Yung KKDAT po, ibig sabihin po niyan, yung kabataan kontra droga at terorismo. Kaya tinatawag Opo, yung kabataan kontra kriminalidad, droga at terorismo. terorismo. Yes, opo. At alam kong ang atin pong scheduled person Marjorie Tupas ay kasama sa programang ito, yung Barangay San Jose. Kasama po si Marjorie Tupas sa nasabi pong programa. At alam ko po, ngayon nga po ito ginaganap, March 4, 2023. Kasama ko yan po. Kaya medyo lumayo po ako. Medyo tuwa po yung mga kabataan natin dahil unang-una bago ang lecture mamaya ay may sinushow po tayo ng mga kung ano yung mga trabaho ng mga police, ano yung mga uniform. Meron po tayong catwalk show dito. Opo. Na tinatawag na wherein showcase klase ng uniform ng police at saka meron sa tactical immediate action drill nila na pinapresent po dito sa mga kabataan. Kaya tuwa po sila ngayon. Opo, siyempre, Colonel, kasama po dyan yung pagiging awareness ng mga kabataan, lalong-lalo na po doon sa mga, katulad yung terorismo na minsan gumagapang sa mga eskwelahan, para mahikayat sila. Opo. Na, Actually, yun po yung natin. Yung KKDAT kasi na programa, ito yung part of response. opo, Doon sa ating Presidente Rodrigo Duterte, ang drive na para malinis yung ating bansa from illegal drugs at saka terorismo. Na reportedly ay nag-infiltrate na sila sa mga student organizations. opo, napakaganda po niyan. Lalong-lalo na po yung mga kabataan natin na kung halimbawa ang ating po mga magulang, ina ng tahanan ay nagkukulang pagdating po sa pangangaral sa mga anak nila, salamat at nakasuporta yung atin pong barangay, lalong-lalo na po yung kapulisan po natin na atin pong maimulat yung atin pong mga estudyante na lumubay sa masasamang bisyo katulad po ng droga. Ano po? Opo. Actually po ito, para sa kalaman po ng lahat, ay binubuo po ito ng different government agencies. Tulad ng DILG, Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine Information Agency, Sangguniang Kabataan, PNP and AFP. Yung PNP natin sa pamumuno po ng ating Chief PNP Police General Archie Gamboa, and of course yung ating Regional Director na si Police Brigadier General Vicente Dupa Danao Jr. at yung ating Provincial Director na nandito ngayon, si Police Colonel Renato Sanao Alba, na sila naman po nung ating AFP counterparts na si na nandito ngayon. Opo. Nag-represent sa ating commanding officer ng 202 Brigade, Opo. si Colonel Alex S. Rillera, ang representative niya po, si Colonel Cesar C. Fernandez, yung Deputy Commander to 2nd Infantry Brigade. Napaka-inam po ng programa po, Colonel, sapagkat maging ang matataas na opisyal ng atin pong Region 4A, lalong-lalo na po dito sa atin pong Rizal Provincial Office, katulad ni Police Colonel Renato Sanao Alba, ay patuloy na nakipag-cooperate. Colonel, pag nawala po ang signal, kayo pong tumawag sa akin, ha? Katulad ng dati, ha? Para po maganda po yung atin pong communication at alam ko marami kang bala sa iyong cellphone. Opo, hindi pwedeng mag-blow ba tayo? Opo. Ayun po, tuloy-tuloy po tayo. Siyempre, regards mo ako kay sa atin pong masipag na Colonel ng ating Police Director, Colonel Renato Alba. Ayun po, wala po siya po yung tatawag kasi naghudyat na yung cellphone ko yung ating pong communication. Ayan po, tuloy-tuloy lang po nakamonitor po tayo, nakamonitor po. Huwag po kayong bibitaw mga viewers po namin, lalong-lalo na po dyan sa bahagi po. Ayan na po. Colonel, tuloy-tuloy po tayo. Ano po? Ayun, okay na. Ayan. Okay po, mali na po. Ayan, okay. So, Colonel, ano po ba yung mga mahalagang mensahe pa ninyo sa atin pong mga kababayan, ha? Bibigyan po natin ng pahalaga itong ating pong programa. Napakainam po nito dahil minsan lamang po ito mangyari at lalong-lalo na yung programang Kidat
yung Kabataan kontra Kriminalidad, Droga at Terorismo, programang isinasagawa ng Bayan ng Rodriguez. Siyempre, andyan po yung ating pong butihing mayor na Tom Hernandez at Sangguniang Bayan na kung saan ay nagpupursige sa mga programa ng ating kapulisan at atin pong mga iba't ibang barangay dyan po sa lalawigan ng Rizal. Go ahead, sir. Go ahead. Tuloy-tuloy po. Okay po, bago ko po ituloy ang ating pagpapahayag ngayon, Apo. ay unang-una, bago ko makalimutan, gusto kong pasalamatan yung ating, of course, yung ating congressman na Juan Fidel Nograles na siya po ang panawin pandagan natin ngayong umaga. Opo. At mamayang hapon naman ay ating buting Tom Gutser Hernandez po. Opo. At of course, yung nagbigay rin ng isang kanyang suporta, of course yung ating barangay chairman Glenn Evangelista po. Opo. So gusto ko lang bigyan kayo ng overview po na itong KKDAT na ito ay unang na-implement po ito sa Region 11 po. Oho. Sa Davao po, nagsimula po ito. Ito po yung naging best practice nung doon para labanan yung terorismo at illegal na droga. Opo. Yung kung saan ang wrong aim ay i-organize yung mga kabataan para sa kanila mapuso at isipan yung spirit of volunteerism. Opo. So napakainan po niyan, at mabuti naman po mula sa siyudad ng Davao, parting Mindanao ay bumaba dito po sa Pilipinas o dito sa Metro Manila, Central Luzon ang mga programang yan at dala-dala ng ating pong mga kapulisan. Congratulations po sa programang yan. Tama po yun kasi best practice nga po ito. Ibig sabihin, effective po yung programa na yun na nagsimula po sa Region 11 na kung saan naman ngayon ay nationwide movement na po ito. Opo. Ginagawa na po ito na nationwide. Congratulations po. So, yun po, congratulations sa mga panauhing pandangal po natin dyan na inyo pong binanggit. Siyempre po, Congressman Nograles at mamaya po si Mayor Tom Hernandez at yung ating pong matataas na opisyal ng kapulisan mula sa lalawigan ng Rizal sa pangunguna po ni Police Colonel Renato Sanao Alba. At sa inyo, sir, bilang COP ng Montalban Rizal o Rodriguez PNP. Yung mga huling pananalita po, sir, ano po yung mga gusto pa ninyong advice at mga tuloy-tuloy na programa po natin dyan po sa bayan ng Montalban? Go ahead. Para po sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong programa po, ako po ay puso nagpapasalamat sa patuloy niyo pong suporta sa PNP. Marami po kami natatanggap na mga infotext na patungkol po sa mga kapitbahay nila, mga kakilala nila na nagdodroga. Yan po ay naglilid po sa pagkaka-aresto nila dahil po sa tulong ninyo. Opo. Sabi nga po, ang peace and order and yung laban sa terorismo at illegal na droga ay everybody's concern yan. Bilang isang Pilipino, tama po yung tinatahak yung ginagawa po na tumulong po sa mga otoridad at nang tayo masupil natin yan sa madaling panahon at nang bababa na po yung bilang natin lalo-lalo na dito sa lugar ng Rodriguez sa Rizal. Opo, Hepe, Colonel, alam niyo po ba na ang ating pong ang tanggapan po ng Office of the DILG under Secretary Martin Dino ay nakamonitor po sa atin ngayon? Opo, maraming salamat po at yun naman po ay kayo na po mismo ang nagpatunay nung isang gabi po ay kasama ka po doon sa patuloy na natin na kampanya laban sa illegal na droga po. So, maraming salamat po at para po doon sa mga hindi pa napigil dyan sa illegal na droga at sa pagpapakalat ng terorismo sa bayan ng Rodriguez ay itigil nyo na po yun dahil kami po, buo po kami, isang gobyerno po kami na tutugi sa inyo, hindi po kami kayo tatantanan. Maraming salamat po sa inyo na. Ayan po. Talaga namang mabuhay po kayo. Congratulations po sa inyo, Police Lieutenant Colonel Rex Parabat Gawiran, ang COP po ng Rodriguez PNP Station. Congratulations po sa tuloy-tuloy po ng programa. Maraming salamat po, sir. Okay, yun po, mga kababayan. Kasalukuyan po, nandun po ngayon si Police Lieutenant Colonel Rex Parabat Gawiran sa programa pong kaunahang Kidat
sa ating pong barangay, kabataan kontra kriminalidad, droga at terorismo. Programang sinisagawa ng ating pong Rodriguez PNP Station, kaisa ang ating pong sangguniang barangay sa pangunguna ni Kapitan Glenn Evangelista, yung BADAC, Barangay Drug Abuse Council, at sangguniang kabataan sa pangunguna naman ni Sketcher Person Marjorie Tupas. Ngayon pong araw nito, March 4, 2020, at yun po ay ginaganap ngayon sa National Kasiglahan National High School, dyan po sa Kasiglahan Village, Rodriguez, Rizal, Barangay San Jose. Yan, marami pong salamat, congratulations. Tapakainan po ng atin pong panayam kay Hepe, kay Kernel Gawiran. So tuloy-tuloy po tayo sa atin pong programa. Talaga naman, yun po ang gustong-gusto ko dito kapag meron tayong buhay na buhay yung programa natin, kapag meron po tayong mga nakakausap. Kaya doon po sa mga kababayan po natin, kung meron po kayong mga personal na sumbong, panawagan o mga solution, ay huwag po kayong mag-atubili na kayo po ay mag-text sa atin po mga hotline number. Makikita po niyo dyan sa atin pong TV screen. Andyan po yung mga numero po natin na pwede po ninyong ipaalam ang inyo pong mga mensahe. At maging sa Facebook account ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio, at sa inyo pong lingkod, Jolly M. Tupas, ang atin pong Facebook account, Jolly M. Tupas, at sa atin pong numero, 0907-413-3728. Ayan. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Pero bago yan, atin muna pong pahalagahan yung mga viewers po natin. Napakarami po nating mga viewers, unahin muna natin dito. Hindi ko mabasa yan. Si Sir Sunny Sumbad, Clemente. Good morning po sa inyo. Thank you for watching. At si Shirley, Sibilino, Zubandal, good morning. At Evangeline Villanueva. At ang sabi po rito ni Shirley Sevillino, si Bandal, magandang umaga sa inyo. Yan, mga idol sa radyo ng Masa. God bless sa inyong lahat. At nakamonitor din po si parang Romy Isidro Vigilia at si Pastor Arjon Guanson. At sabi po ni Sir Louie Bukat, good morning Sir Louie Bukat, ang Nice One Organization ng San Jose ay malugod na nakikisa sa programa ng ating pong butihing Kapitan Glenn Evangelista, at ngayon po ay may matagumpay silang paliga tuwing Sabado sa Oval Basketball Court sa pangunguna ng Presidente Romeo Magday at kanyang kanyang opisyales. Marami pang programa at mga serbisyo sa pakikipagtulungan ng Barangay San Jose dahil nalalapit na ang kanilang ika-30 anibersaryo ngayong taong sa Disyembre 30. Ayan po, Sir Louie Bukat, ayun po. Ayan, sabi ko sa iyo, mag-message ka para atin pong recognize ang inyong pong mensahe dito po sa atin pong himpilan Radyo ng Masa. At the same time, syempre, yung ating pong programang Spy ng Bayan. Okay? At dito, ang daming mga nakamonitor dito sa atin, Sunny Sumbad, Clemente, yan. Atin na pong nabanggit yan. Rose Gallardo Rodriguez, good morning sa inyo po. At Mahusay Jackie, MJ Mahusay, Greta Canon Trapani, good morning. Rizaldi Ibanez, Rizaldi, Gabompa Ibanez. Welcome sa atin pong programang Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Vince Cruz Laksa, good morning po sa inyo. Aaron Nori Evangelista, Ma'am Nori, at si Arjon Guanson, Arjon Bishop, shout out. Marilo Laguardia Ligaspi, join. Thank you so much. At doon, okay, ang nabasa na ba? Ay ang mga nakamonitor dyan. Okay, tuloy-tuloy po tayo. At sa mga oras nito, alamin nga natin kung nakamonitor si Bishop Alfred Pat Hermosilla. Bishop Pat Alfred Hermosilla, doon po sa mga tuloy-tuloy na programa. Kung nakamonitor siya sa oras na ito, atin pong alamin, okay. Medyo nawala ng signal ating radio. Baka naka-off siya.
Okay, ganun pa man. Welcome po sa atin pong tuloy-tuloy na programang Spy ng Bayan. At yung CCFI, Christian Church Philippines Incorporated. Good morning po sa inyo. Welcome to our radio program Spy ng Bayan. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Samantala, ang Taal Volcano ay yumanig ng 34 na beses mula excuse me ha. Medyo hindi po yun ang atin pong balita. Kahapon po pala yan. Nung nakaraan pa yan. Okay. Okay, samantala, kabarangay, kababaihan, makilahok sa gaganaping ating kick-off parade para sa buwan ng kababaihan, and enjoy this exclusive treats para lamang sa inyo dahil hindi ka babae lang, babae ka. Yan po. Ito po ay sa March 9 at 2020, 5:30 po ng umaga ang simula. Siguro po mayroong parade dito at magsisimula po ito sa San Jose Riverside sa ilalim ng tulay. At ito po yung kanilang programa ng mga kababaihan, free facial, free massage, free haircut, at syempre po yung okay, put to both. Okay, yan po, namomonitor ko. Namomonitor ko si Bishop Pat Alfred. Biglang nagbukas ang akin pong two-way radio. Okay, also registration para sa mga nais sumali sa ating pong mga livelihood training, coffee making, cake making. Ito po ay hatid serbisyo ng Barangay San Jose Rodriguez Rizal sa pangunguna ni Kapitan Glenn Sebangista. I love San Jose. We make change work for women. At syempre po, ito po ay mahalaga rin po ang pagbati ng maligayang karawan kay Governor Mayor Jun Inares. Patuloy na pagpapala at pasasalamat ng bayan ng Montalban. Lahat ng suporta sa aming pong bayan at mamamayan, mabuhay po kayo. Pagbati mula sa pamahalang bayan ng Montalban at sa pangunguna ng punong bayan, Dennis Tom Hernandez at Sangguniang Bayan. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Okay, good morning Bishop Pat Alfred. Good morning po sa inyo. Welcome to our program. Bishop Alfred Hermosilla, are you there? Gusto ko sanang ayun. Nagkakasabay kami. Bishop, kung kayo po ay nakamonitor, please paki-pisil niyo po yung PTT ng atin pong Tawa Radio para po atin pong pag-usapan yung atin pong programa patungkol po dito sa mga estudyante. Yung pong mga kabataan na maabot ang kanilang mga pangarap at makapagtapos ng nursing at gusto nila mag-aral sa Germany. Siyempre, malaking tulong po ito para sa kanila. At meron nandito po tayo mga estudyante na interesado dito po sa programa. So, Bishop, kung kayo po ay nakamonitor po, please, pakipisil po ng PTT ng atin pong radio communication para yun po, atin pong bigyan ng daan yung atin pong pagsasampapawid ng nasabi pong programa. Okay, sa atin pong pagpapatuloy, maaaring itulak ng coronavirus ang mga airlines upang pagsamahin. Sabi ng punong Air France KLM, sinabi ng head ng Air France KLM na si Benjamin Smith na ang nobelang coronavirus ay maaring mapabilis ang pagsasama-sama ng mahina carriers sa buong mundo.
Ang pagkalat ng coronavirus ay maaring pilitin ng mga mahina na airlines upang pagsamahin ang mga kakumpetensya. Ang pinuno ng Air France, KLM, at ang A4E, Asosasyon ng mga Eroplano at Europa. Sinabi nitong Marso 3, mayroong huminto ng ilang mga mahinang carrier sa buong mundo. Sinabi ni Benjamin Smith sa taunang pagpupulong ng samahan, naniniwala ko na mapapabilis ang pagsasama-sama o dosi-dosinang mga eroplano ang tumalikod o huminto sa paligid ng China noong Enero, habang ang pagsabog ng coronavirus ay nakuha ng singaw sa bansa, na ang may mga taong nag-atubili sa paglalakbay at mga gobyerno na nagtatayo ng mga paghigpit at paglalakbay nung nakaraang linggo. Lumipat ang mga airline upang mabawasan ang mga flight sa Italia, kung saan isinisagawa ang pinakamalaking pagsiklab sa Europa. Malinaw na hindi pa natin nakikita ang buong epekto ng COVID-19 sa sektor ng transportasyon ng hangin. Sinabi ni Smith, kasunod ng maraming iba pa nung Martes ng eroplano na ang Scandinavian o SAS. Inihayag na suspindihin ito ang lahat ng mga flight papunta at mula sa mga lungsod ng Italia, Milan, Bologna, Turin at Venice simula sa Miyerkules o Marso 4. Ngayon pong araw na ito hanggang Marso 16. Ang hakbang ay kasunod para sa update ng mga rekomendasyon sa paglalakbay mula sa Ministeryo ng Dayuhan na nagpapatayo laban sa hindi kinakailangang paglalakbay sa rehiyon. Ang carrier ng Suico Danish ay inihayag ng mas maaga sa araw na ito ay hinahabol ang isang bilang ng mga hakbang sa pagputol ng gastos upang mabawasan ang epekto ng nabawasan na demand. Sinabi rin dito na bilang karagdagang sa nasuspende na mga flight sa mainland na China, masuspindi nito ngayon ang mga flight sa Hong Kong noong nakarang buwan. Sinabi ng International Air Transportation Association na mga eroplano ay tumatakbo sa rehiyon ng Asia Pasipiko ay nanatiling mawawalan ng isang pinagsama na 27,008 bilyon na kita ngayong taong dahil sa patuloy na krisis ng coronavirus. Ang mga pamahalaan ay sumilalim sa tumataas na presyon upang matulungan ang suporta sa mga negosyo dahil ang pagsiklab ng nakagagambala sa ekonomiya. Ang anumang buwis na maaring limitahan o pansamantalang itinaas ay pinahalagahan ng industriya. Sinabi ni Smith na ang samahan ng A4E ay may kasamang 16 na mga eroplano at Europa kasama ang Air France, KLM, AC Jet, LAG na nagmamayari ng British Airways, Air Lingus, Iberia at Vueling at Lufthansa at Ryanair. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Ang atin pong oras ay 7 minuto po bago po sumapit ang alas 11 ng nagmamadaling tanghali. Okay, samantala, Duterte, huwag maging Pangulo kung hindi ka makapatay. Sinabi rin ni Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang nakikitang angkop na maglingkod bilang Pangulo pagkatapos niya para sa isa na maging Pangulo. Dapat alam ng isa kong papaano pumatay, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Martes ng gabi, Marso 3, sa pagsalita bago ang mga bagong itinalagang opisyal ng gobyerno sa Malacanang.
Sinabi ni Duterte na hindi dapat maging Pangulo kung hindi siya maaring pumatay sa tiyan. Bago ipalabas ang mga komento, sinabi rin ni Duterte na wala siyang nakitang angkop na maglingkod bilang Pangulo pagkatapos niya. Sa totoo lang, wala akong nakita na pwede talagang maging Pangulo. Wala akong nakikitang maring maging Pangulo, sabi ni Duterte. Alam mo, sa totoo lang, Pangulo ka. Hindi ka tatanggi at takot kang mamatay. Huwag kang maging Pangulo. Walang mangyayari sa iyo, walang mangyayari sa bayan kung puro utos ka lang. He added. Alam mo, maging matapat kung ikaw ay Pangulo, hindi... Okay, meron po tayong tawag ha. Meron po tayong tawag sa atin pong cellphone. Atin pong okay, tawagan po natin si Bishop, baka meron po siyang mahalagang mensahe. Go ahead, Bishop Pat Alfred Armosilla. Good morning. Welcome to our radio program, Radyo ng Masa o Ispay ng Bayan. Go ahead, sir. Good morning. Nawawala po ang okay, tuloy-tuloy po tayo. Ito po ang sinasabi po dito. Alam mo, maging matapat kung ikaw ay Pangulo, hindi mo alam kung paano papatayin o natatakot kang mamatay. Huwag maging Pangulo. Ang sabi niya, walang mangyayari sa iyo at walang mangyayari sa bansa kung ang lahat ang iyong ibibigay. Ginawa ni Duterte ang pahayag matapos ibinahagi na nakipagpulong siya sa United States Ambassador sa Pilipinas na si Song Kim, kung saan tinalakay niya ang kanyang desisyon na wakasan ang Pilipinas Visiting Forces Agreement o VFA. Muling inangkin ni Duterte na ang kanyang desisyon na wakasan ang kasunduang militar na mula sa kanyang galit sa mga pagsisikap ng mga opisyal ng US na magpataw ng mga parusa sa mga opisyal ng Pilipinas na kasangkot sa extrajudicial killings. Bukod dito, sinabi ni Duterte kanina na huling straw na nagtulak sa kanya upang wakasan ang VFA ay ang desisyon ng gobyerno ng US na kanselahin ang visa ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ang kanyang unang pinuno ng Philippine National Police. Kilala rin ni de la Rosa bilang arkitekto sa likod ng madugong kampanya laban sa droga ng gobyerno. Sinabi ko sa kanya, extrajudicial killing, wala akong pakialam dyan. I don't care about that. Mari kang magdala ng mga singil na gusto mo, ngunit mananatili ako sa aking mga baril. Papatayin ko ang sinuman na ay may posibilidad na sirain ang aking bansa, sabi ni Duterte. Malawakang binatikos ng mga eksperto sa karapatang pantao ang anti-illegal na kampanyas ng droga, pinalaan ng mga malubhang mga pag-abuso at libu-libong mga pagpatay sa extrajudicial hanggang sa 2019. Inulat ng mga sundalo ay nagpalitan ng apoy ng higit pa o mas mahaba sa 5 militante para sa 20 minuto. Pagkatapos nito, ang mga militante ay umatras patungo sa isang hindi kilalang direksyon. Sinabi ni Encinas, pagkatapos ay nakuha ng mga tropa ng army ang mga bangkay ng 2 mga militante kasamang isang Garand rifle, isang kalibre 45 pistol, magazine at bala ng BIFF. Ay isang pangkat na naghihiwalay mula sa More Islamic Liberation Front, MILF, ang dating rebelding grupo na namamahala ngayon sa Nansent Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM.
Isang sangay ng BFF ang pinamumunuan ni Ismail Abdul Malik na kilala rin bilang Abu Turaifi o Turaifi ay nangako na katapatan ng ISIS ang Daula Islamiyah Turaifi Group o DITG. Inangkin ng DITG ang responsibilidad sa maraming pambobomba sa Central Mindanao sa nakaraang ilang taon kasama ang Abu Sayyaf na nakabase sa Sulu. Ang DITG ay isa sa mga mas nakakalusot sa mga grupo ng terorismo sa Pilipinas na may mga link sa mga dayuhang ekstremista, ang mga armadong grupo na tumatagal sa kabila ng pagpatatag ng mas malaking autonomous na rehiyon ng Moro ay nagbibigay ng isang hamon sa MLF at sa BRMMM sa pangunahing sagot ng Pilipinas ang mga henerasyon ng muling pagkabuhay sa Mindanao. Samantala ang militar ay nasa ilalim ng mga utos na puksain ang mga pangkat na ito sa pagkatapos ng Administrasyong Duterte noong kalagitnaan ng 2022. Hinahabol namin ang mga kaaway upang hindi papayagang o ang kanilang mga taksil na plots sa mapayapang mga pamayanan sa Maguindanao, sabi ni Hepe ng West Westcon na si Lieutenant General Cirelito Sibuhana. Sibihana. Ayan po. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Meron pa po tayong natitirang 9 na minuto. Siyempre po nakikinig si Bro Nats Alforte. Thank you so much for joining Bro Nats. Isa rin pong mamamahayag yan. Masipag. Kumusta nga pala yung akin pong sinubaybayan yung nangyari sa diyan sa Vera Mall o V Mall ng San Juan. Inabot ako ng alas 11, no? Doon sa isang security guard na nag-amok. At hindi lamang po doon sa nag-amok, kundi dahil na rin siguro sa mga problema doon sa kanyang pagkatanggal bilang security guard at doon sa mga sinasabi niyang anomalya sa kapwa niya agency. At yun nga ay may mga nakita po tayo doon sa video na yun nga, nandun si General De Bolsinas, yung chief ng atin pong ng kapulisan sa ano bang hawak ni De Bolsinas? Yon, NCRPO chief yan, si Debolda General Sinas. Nandun po siya siyempre sa pangunguna ni Mayor Francis Zamora. Napaka haba ng kanilang pakikipag-dialogo ng mga oras na yon. Ayun po, nakikinig po si Crisanto Javier. Pabati naman, Boss Tupas. Bro Chris, kumusta na? Kumusta na yung ating po mga negosyo, hanap buhay? Sana ay mapalago po ninyo. Kapag wala po kayong puhunan, huwag po kayong mag-atubiling lumapit sa inyong lingkod. O di kaya sabi ni Ma'am Karen, siya raw yung mamumuhunan. Ayan po si Chris. Talaga naman siguro po magandang lalaki na to ngayon. Sumeksi lalo ito. Ayan po. Siyempre nakikinig po dito. Sabi po rito ni Nach Alforte, magandang umaga Kainta. Ayan, kumusta na rin po Boss Nach. Kaya Mayor banggitin mo kasi yung mayor mo para hindi ko makalimutan. Ayan po si Arnold C. Salonga. Nakikinig din po si Merlinda Cruz. At si Pakibati sa si Jandel Sosing. Ayan po, pa-shout out ako Sir Jolly M. Tupas. Ayan po, good morning po sa inyo. Good morning po sa mga optim niyan. Sa mga wala akong mamonitor ng mga grupo ng opti. Good morning optim niyan.
Busy ang mga taga-opti po natin ngayon, ha? Ayan po, nakamonitor po si Judores Rizare. Wow, nice. Sabi niya dito, Judores Rizari. Ayan po, wow, radio ng masa. Love it. Very cooperative. Ayan po. Thank you po sa inyo pong appreciation. Ayan po. At si Sir Manny Vergara is watching. Ayan. Pabati naman, Boss Tupas. Crisanto Javier. Ba talaga naman inulit dito sa isang monitor natin. Ayan po. Atin pong talakayin. Doon po yung sinabi po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Abay, paano nga naman yung pong mga nagnanais na manungkulan sa atin pong bansa maging presidente sa susunod na henerasyon. Kaya ang sabi ng payo ng atin pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kapag hindi ka marunong pumatay at hindi ka handang mamatay sa iyong pagiging Pangulo, abay huwag ka nang mangarap, huwag ka nang magplano na tumakbo bilang presidente. Lalong-lalo na doon po sa mga nanunungkulan na walang hangad kundi ang magkamal ng limpak-limpak ng salapi. Lalong-lalo yung pong mga nakikipagsabuatan sa mga taga-ibang bansa para ipagkanulo yung ating pong bansang Pilipinas. Wala pong guhit yan. Kumaga, wala pong calling yan sa pagiging presidente. Dahil hindi po kapakanan ng ating pong bansang Pilipinas ang kanyang pinapangarap. Kaya hindi po katulad ng ating pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi po siya takot ibulgar yung pong mga tiwali, yung pong mga anay ng gobyerno. Wala siyang pinangangambahan. Kumbaga, hindi tumatayo ang kanyang balahibo. Na ibulgar ang lahat ng katiwalian. Kaya congratulations po sa inyo Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya po ang inyo pong napakagwapong picture ay nandito po sa akin pong TV screen. At yan po, meron na lamang po tayong 4 na minuto na nalalbi. Ay talaga namang napakarami po sana tayong mga dapat na pag-usapan. Pero ganun pa man, tuloy-tuloy po tayo. Doon po sa may marong mga komento, reklamo na isumbong. Mari po ninyong iparating sa inyo pong lingkod, Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. O di kayo tumawag po sa atin pong mga numero. Yung 0907-413-3728. Ayan po. At syempre, ang atin pong Facebook account, Chal M. Tupas, at ang atin pong radyo ng Mass Entertainment Net Radio na nag-iisa po dito po sa ating pong bansang Pilipinas. Abay, patuloy na umangat ang rating ng ating pong radyo ng Masa. Kaya doon po sa mga viewers po natin, huwag po ninyong ikahiya na inyong pong i-share, inyong pong i-like ang ating pong radyo ng Masa. Ang radyo ng Masa Entertainment Net Radio. At syempre, ang ating pong Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan sa pangunguna ng inyong abang lingkod, Charlie Mahusay Tupas. Okay, sa atin pong natitirang oras, tayo po ay mananalangin na. Magiging matagumpay pong lahat ng ating pong mga gawain, lahat ng ating pong mga aktibidades ngayon pong araw pong ng Miyerkules. Saan man po tayo naroon, ano man pong responsibilidad ng ating pong mga gawain, mga pinagkatiwala sa atin pong ipagkatiwala sa Panginoon. Manalangin po tayo. Siempre fui, por eso estoy aquí. Makapangyarihan naming Ama, sa ngalan po ng aming pong Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat ngayon pong umaga. Salamat po sa masiglang buhay, sa kalakasan na inyo pong ipinagkakalob sa amin. Salamat po ngayon pong araw po ng Miyerkules, inyo pong basbasan ang lahat ng aming pong mga gawain, lahat ng mga nakaakda, mga plano na inyo pong pinahintulutan sa amin pong mga buhay. Patuloy mo kaming patuloy na bigyan ng karunungan, kaalaman na nagmumula sa inyo upang magawa po namin ang lahat ng mga ito. Salamat po dakilang Diyos. Patuloy mo kaming ingatan, gabayan at ilayo sa lahat ng mga mabibigat na pagsubok maging sa mga karamdaman. Kasama na po ang aming pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang kanyang mga kabinete. Lahat o Diyos
na mga nanunungkulan sa aming pong bansang Pilipinas, lahat ng kapulisan, lahat ng aming pong mga governor, congressman, at mga mayors and barangay chairman, lahat o Diyos ng nasa public service ng aming pong serbisyo publiko ng aming pong gobyerno. Salamat po sa oras na ito. Kasama po ang kaligtasan ng aming pong mga mahal sa buhay. Patuloy mo kaming ingatan. At higit sa lahat, dakilang Diyos, patuloy po pong ilagay sa aming mga puso ang pantay-pantay na serbisyo sa aming pong mga kababayan. Patuloy mong pagpalain din po ang Radyo ng Masa. Gumamit ka ng mga sponsors na makakatuwang sa aming pong programa sa araw-araw. Higit sa lahat, sa mga pangtustos sa pangangailangan po namin sa araw-araw. Salamat po Diyos kay Boss Ronald Bula, Ma'am Karen Granfield sa patuloy na palatuntunan ito na inyo pong ipinagkalob sa kanila. Salamat po. Ngayon pong umaga, amin na pong ipinagkakatiwala sa inyo ang aming pong oras at ang aming pong buhay. At inaangkin po namin ang katugunan sa aming pong panalangin sa oras na ito. Sa iyo po ang aming pong pasasalamat, papuri at parangal. Ito po ang dalakilab, ang dalangin po namin sa inyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. At ako po ay pansamantala na pong magpapaalam. At ako po ang inyo pong patuloy na kasama mula po araw po ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ako po si Jolly Mahusay Tupas na nagsasabi po, kapag hindi makatulong, huwag nang makaperwisyo. Mabuhay po ang ating bansang Pilipinas. God bless us all. God bless. Mabuhay. Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio.